Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman at magre-react tayo sa nangyaring katarantaduhang impeachment proceeding dyan sa Senado. Aksaya lang ng pera. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo at ay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga tanga sa Pilipinas, lahat ng mga bumubula ang bibig, mga may panis na laway, mga uhugin na tumutulong sipon na mga tatanga-tangang prosekusyon, mga gunggong, inutil, mga utak dilis, mga abnormal, kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buhin, dot palaman, sinto, abnoy, baliw, sabog, batakbag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, mambubudol, mandurugas, mga maligno, malademonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan na nga mga bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta naman po ang inyong mga araw, mga bossing? Kayo ba ay natuwa sa naganap na impeachment proceeding dyan sa Senado? Mukhang mga tanga, parang mga abnormal, anak ng tinapay na yan. Marami ang nakapansin sa makapal na foundation day yata ngayon eh. Makapal na foundation ng prosecution na si, anong pangalan nun? Si Attorney Chin Chansu. Diyos ko po, inuna pang mag-makeup, parang si Trillanes lang. Inuna pang magsuklay, mag-makeup, magpapogi, binabagalan yung mga salita, tapos inuulit-ulit lang yung mga sagot ng kanyang testigo, tapos walang ginawa kundi mag-object. Diyos ko po, galit na galit kayo mag-object yung mga nasa depensa, pero pinakyaw ni Attorney Uhugin yung objection kahit wala pang tanong, nag-o-object na anak ng tinapay. Mas masahol pa yan sa asawa mo na kahit wala ka pang ginagawa, pinagbibintangan ka na. Oo, kakagising mo pa lang sa umaga, masama ka na sa paningin niya. Aba, hindi ka pa man nagsasalita, nagpapaliwanag ka pa lang, nag-o-object ng gago. Hindi ka pa nga nagtatanong. Unggoy. Diyos ko po, nagkalat ng malala itong kanilang bagong testigo na isang abogado na, Diyos ko po, walang kaalam-alam. Pag tinanong mo, yung prosekusyon ang nagtatanong sa kanya kung anong masasabi niya, walang sariling opinion, kailangan niya pang tumingin sa kanyang kodigo. Tapos nung kinross-examine na, Diyos ko Lord, nung wala ng kodigo, lahat ng tanong, wala siyang alam. Hindi niya masagot kahit na siya ang pinuno nung grupo na gumawa noong rekomendasyon sa Department of Justice para kasuhan si VP Sara. Hindi daw niya alam, wala daw siyang alam. Anak ng tinapay yan, putang ina niyan. Pati ba naman yung posisyon ni VP Sara, yung posisyon ni VP Sara ng Department of Education Secretary, puta, nagkamali pa sila. Diyos ko, nakakadire. Maniniwala ka ba naman sa ganyang mga presentasyon kung napakasimpleng detalye hindi pa nila maitama? Mantakin mo, whole of the nation approach. Whole of the nation approach. Nanggaling na yan sa NBI, nag-imbestiga daw sila sa Damokal, ang dami nilang utak dyan, ang dami nilang tao dyan, ang dami natin binabayaran ng mga ahente dyan. Diyos ko Lord, nagka-typo error pa daw. Tangina pa, paano naman naging typographical error? Yung Justice at saka yung Department of Education. Education at saka Justice. Paano naging typo error? Yung magkaiba yung salita na yun eh. Kung yung Justice, halimbawa, Department of Education, halimbawa, Department of Educations, may S, ayan. Grammatically wrong, pero typographical error. Kaya naging Department of Education. So, kaya Department of Educatons. Walang I. Ayan. Department of Education. Ganon. Yun mga typographical error. Department of Education. Department of Education. Yan.
Yan, naniniwala ko typographical error yan. Mali lang yung spelling. Pero putang ina, magkaiba pati ibig sabihin eh. Magkaiba pati ibig sabihin. Tapos typographical error yan. Paano naman nangyari yan? O, lalaki ng mga sweldo ninyo. O, galing sa buwis ng taong bayan. Sabi ninyo, mga eksperto kayo. Eksperto kayo mag-imbestiga. Tapos mali-mali ang mga definisyon ninyo ng mga salita. Pati spelling ninyo mali-mali. Pati mga date mali-mali. O, tangina niyan. Kapag kayo mga entries na ganyan, importante yan mali-mali. Lahat na nang sasabihin nyo dyan, mali na yan. Anak kayo ng mga mokong kayo talaga, mga hindot pa, mga sinto-sinto kayo talaga. O, hindi ba? O, talo, pag tinanong siya, o, anong masasabi mo dito? Anong masasabi mo dito? O, sasagot siya, ay, wala akong personal na impormasyon tungkol dyan. Tanungin nyo si ganito, tanungin nyo si ganyan. Tapos pag tinanong mo siya, bakit nakalagay dito ganitong date pero ganitong date naman yung tama? Sasabihin niya, ay typographical error yan. Oh, sabi mo wala kang alam tungkol sa mga laman ng mga buwaka ng inang testimonya na yan. Mga report na yan. Tapos alam mo na typographical error. Alam mo na typo error pero wala kang alam tungkol sa ano na yon. Tungkol sa pag tinatanong ka tungkol sa dokumento na yon, yung report na yon, tinatanong ka, wala kang alam. Tapos pagdating sa pagko-correct ng mga typographical error at mga information na nandoon, sasabihin mo, typo error, ulol. Ang ina niyan. O ya, may mga kumakalat sa social media, sandamukal daw ang kaso nito. Yung una din na na ahente na pinadala nila diyan, abay, sandamukal din pala ang kaso noon. Kasama pa sa kaso noon, yung perjury, ibig sabihin pagsasinungaling. Pagsisinungaling sa korte, perjury yun, under oath, nagsinungaling ka. Pareha silang may kaso na perjury. Totoo ba yan? Kung totoo yan, abay, ba't pa natin kinakausap yan? Wala naman palang kredibilidad yan. Wala naman palang yan, wala naman palang isang salita yan. Pabago-bago naman pala at sinungaling naman pala yan, under oath. Bakit pa natin pinakikinggan? Wala na ba kayong makuwang iba? Lahat ba talaga ng mga itinatalaga ng pamahalan na ito ay mga incompetent at mga mambubudol? Nang tatanong lang ha, huwag kayo nagagalit. Tanong lang po yan. O, napakadami, grabe talagang pinakinggan natin. Hindi ko na masyadong pinakinggan eh. Yung pagpipresenta ni Boy Sipon, ni Attorney Uhog, ni Attorney Chinchansu. Ang daming pangalan eh. Attorney Chinchansu, Attorney Sipon, Attorney Wrong Grammar, Attorney Pilingero. Sikat daw siya. Ano siya? Araw? Sumisikat siya. Hindi ko na masyadong pinanood yung kanyang presentasyon kasi kabobohan eh. Kabobohan, unang-una sa lahat, Inday Sara did not deny na sinabi niya yon. O ngayon, nasa pagkakaintindi nyo na yon kung papaano nyo iti-take up yung kanyang sinabi. O pero ang dinideny ni Inday Sara sa kanyang dyan sa dyan sa articles of impeachment na yan na grave threats, betrayal of public trust, kung ano-ano pa. O, ang dinideny ni Inday Sara is yung pinipilit nila na may kinontrata si Inday Sara na assassin. Wala kahit isa doon sa video na ipiniplay nila na sinabi ni Inday Sara na kontrata at saka assassin. Wala. Ang sinabi doon ni Inday Sara, may kinausap ako. May kinausap na ako na kapag pinatay ako, wag siyang hihinto hanggat hindi mamatay din yung mga yan. Kasi ang magpapapatay sa akin, yang mga tao lang na yan. O yun ang sinabi niya. Wala doon sa 2 oras mahigit na video na sinabi, kontrata, assassin, wala. Sila ang naglagay nun. Sila ang naglagay nun sa mga report nila na wala naman yun. Hindi pwedeng you put words into my mouth. O, di ba? Hindi pwedeng you're putting words in my mouth. Sabi nga nila, hindi pwede yun. Mali yun. Kailangan ko yung eksaktong sinabi, yun yung pagbabasihan. Pag dinagdagan mo na, dinaya mo na yan. Parang lang yan eh. Yung unang sinasabi lang nila na yung 2-hour video, 2 minuto lang yung ipinakita nila. Hindi daw edited yun. Gago. Paano magiging hindi edited? Pinutol nyo na. Pag pinutol nyo na, edited na yun. Okay nang ina niyan. O, isa pang katarantaduhan. Sabi nila, original daw yung video na yan. Original. Paano naging original yun? Umamin yung unang testigo nila na in-screen record niya lang using OBS. O kung in-screen record mo using OBS, di ibig sabihin, hindi original yan. Recorded yan.
Anak ng tinapay naman. O kahit naman sinong grade 1, grade 2, grade 3, hindi naman siguro bobo para hindi maintindihan yan. Tsaka sinayang nyo pera ng taong bayan, ilang araw na, pang-apat na araw na yan, tas puro kabalbalan lang pinagsasasabi nyo dyan. O so paano na yan? Wala kayong napatunayan. Wala kayong napatunayan na lahat ng mga pinagsasabi nyo dyan, lahat ng mga akusasyon nyo, wala kayong matibay na ebidensya. Bakit? Supot eh. Yung dalawang testigo ninyo, pinili nyo yan. Ilang taon nyo ng kaso yan eh. Tapos pagsalang nyo dyan, palpak pa. Paano pa pag nilagay nyo pa dyan si Matibag? Ba't pa kasi pupunta pa si Matibag dyan? Pasikat din si Matibag, hindi naman siya kasali sa kaso na yan eh. Oo, panahon pa ni panahon pa ni Santiago eh. Pagkatapos nga ni Santiago, may Magno bago naging si bago naging si Matibag eh. O, pagtapos si Santiago, Magno, tapos Matibag. Anong gagawin ni Matibag dyan? Anong maitatanong kay Matibag na masasabi ni Matibag na may kinalaman siya o meron siyang alam dyan? Wala pa naman siya sa NBI nung ginanap niya ang mga investigasyon na yan. Pasikat din eh. Wala na to. Tapos na laban dito. Sabi ko nga sa inyo kanina, paglabas ni Luistro, tinatanong siya nung mga reporter, "Ma'am, 10 out of 10 ba kayo ulit? Nanalo kayo dito? 10 out of 10?" Anong sabi ni tangina niyan. Anong sabi ni Madam? Wala. Pucha, si Madam nataranta. Hindi makapagsalita, umapprove lang. Kasi kaya hindi na nagsalita, 6 na oras ba naman eh. Yung hearing kanina, puta, panis na laway niya, mabantot na yan. Diyos ko po, anong amoy kaya niyang mga laway niya at mga singit ng mga 6 na oras nandiyan dyan. Tapos eto naman si Miguel Zubiri. Hoy, Mig Zubiri, ang kapal ng pagmumukha mo. 6 na oras ka nakaupo dyan, libre kayo ng aircon, libre kayo ng tubig, libre kayo ng pagkain, may buffet kayo dyan. Putangin na yan, napagod ka pa? Napagod ka pa? Kami nga, maghapon kami nanonood, tuwan-tuwa kami habang binabalahura noong abogado ng Binluan ba yun? Abogado ng depensa. Ang galing mo, bata. Magaling kang bata ka. Ang tindi mo. Nagmukhang tanga yung abogadong taga-NBI na madami daw kaso. Diyos ko po. Ay grabe mga bossing. Mantakin mo si Mig Zubiri ha. Bayaran ng taong bayan, pasweldo ng taong bayan, naka-aircon, may mga empleyado, libre pagkain, libre gasolina. Aba, napagod siya. Sabi niya napagod na kami. Baka pwede ituloy na natin bukas yan. Pucha, yan yung taong bayan nanonood, tuwan-tuwa. Hindi nga napapagod yung taong bayan. Wala kami libreng kain eh. Wala kami libreng tubig, wala kami libreng internet eh. Lahat kami gumastos ng mga data namin para mapanood yung hearing na yan. Ako maghapon habang nagdadrive ako kasi meron ako importante lakad kanina eh. Nagpunta kami dyan, may mga namit ako dyan sa may Tagaytay. Nagpunta kasi ako ng Tagaytay kanina. May mga namit ako ng mga banateros dyan. Sabi, Boss Dada, pinapanood ka namin. Mantakin mo, Tagaytay papunta, pabalik. Nanonood ako, gumastos ako ng data. Walang pera ng taong bayan dyan para lang mapakinggan ko kung kamusta naman ba itong kaso na ito. Mantakin mo si Zubiri, umayaw. Ang ina niyan, bayad kayo ng taong bayan. Forthwith kayo eh. Gusto nyo forthwith, gusto nyo bloodbath. Tapos kapag ka nandiyan dyan na, susuko kayo, wala sukuan. Tangina, tapusin nyo agad isang araw lang lahat lang mga mga hearing dyan, hindi mga tamad kayo. Tinalo nyo pa si Wing Gatchalian nga eh. Hindi man makaalis dun sa inuupuan niya, parang umiihi, may pampers yata si Wing Gatchalian, hindi na tumayo eh. Doon na yata umiihi sa salawal niya para lang wag siyang mawalan ng airtime. Kahit wala naman siyang ginagawa doon, nasa tabi lang siya ni Chis Escudero, pero galing ni Chis Escudero ha. Palakpakan natin si Chis Escudero, ang galing. Ang galing ng preside niya dito sa impeachment na ito. Mabuti na lang din talaga. Si Escudero kasi kung ito si Wing Gatchalian, putangina, sigurado ako baka hanggang ngayon siguro yung unang testigo pa rin ng nandiyan. Baka hanggang ngayon wala pa rin kwenta, wala nang kakwenta-kwenta. Baka naging perya na yan. Bakit mo nagkakarakos na yung mga tao dyan? Wala mang alam kasi yung ulol na yun. Balita ko
Balita ko si Win Gatchalian gusto rin tumakbo presidente. Kapal na mukha mo, ha? Ang kapal na mukha mo, tatakbo ka presidente, wala kang alam eh. Hindi mo nga kaya mag-preside ng impeachment eh. Magpapatakbo pa ng bayang Pilipinas, ulul. Kaya naman pala eh, mataas naman pala ang pangarap, pero narinig ko lang yun. Narinig ko lang yun, ha? Oy, Win Gatchalian, wala ka pa napapatunayan, hindi pa nga nawawala yung baha dyan sa Malabon eh. Ay, sa Valenzuela pala sila, Malabon pala si Toby Chanco. Hindi nga nawawalan ng baha dyan sa Valenzuela. Yung kalsada nyo dyan, hindi na natapos, laging ginagawa. Putang ina niyan. Pag dumaan ka dyan, simula pa nung maliit ako, sanggol pa lang ako, ginagawa na yung kalsada dyan. Puta, pag dumadaan ako dyan, hanggang ngayon ginagawa pa rin, hindi na natapos-tapos. Walang hiya kayo. Hindi nyo mapaayos yung Valenzuela eh. Gusto mo maging presidente, visit ka. Oh, ikaw nga dapat nagpipreside eh ng impeachment na ito. Wala kang alam, gusto pang patakbo ng Pilipinas, kupal. Kupal yarn. Hyper ka na naman. Hyper ka na naman, Boss Dada. Walang hiya ka talaga, oh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at